Magandang araw sa inyo. Para sa inyong huling pangangailangan sa asignaturang Filipino, kayo ay magkakaroon ng isang malalim na pananaliksik. Ang paksa, Wikang Filipino at AI. Kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang mga sumusunod ang nais kong makita. Una, ang tunay na panayam sa mga tao. Ikalawa, ang malalim na pagbabasa sa mga librong Filipino. At ikatlo, ang kritikal na pagsusuri. Uy, ang ganda ng paksa natin. Punta tayo sa Silid-Aklatan at makipag-usap sa mga dalubhasa sa wika. Naku, Jansen, anong taon na ba? Bakit pa tayo magpapakahirap sa Silid-Aklatan kung may darating namang tulong galing sa paaralan? Tama ka dyan, Wizzy. Pero, nadinig niyo ba yung pahayag ng pamahalaan kumakailan? Mga kababayan, sa ilalim ng ating bagong proyekto, naglaan ang pamahalaan ng 100 milyong piso para sa ating paaralan. Magkakaroon tayo ng mga bagong AI facilities, supercomputers, at isang kumpletong digital Filipino library. Hindi na kailangan magpakahirap ng ating mga estudyante. Ang AI ay magiging susi sa inyong kinabukasan. Malay, may hub na pala tayo sa paaralan. Sana nga makatulong sa atin yun eh. Ano to? Parang wala namang buhay ng computer. Nasaan ba yung sinasabi nilang digital library? Teka, gumagana tong isa. Subukan natin ang pinagmamayabang ng Pinoy AI software ng gobyerno. I-type mo, ano ang kalagayan ng wikang Filipino sa makabagong panahon? Error. Failed to load. Recipe ng adobo? Nakuloko naman tong software na to. Sanayan lang nila yung pondo eh. Siya nang paggamitan, pati pegging software lang palang bibigay sa atin. Magandang araw. Isang malaking kontrobersya ang pumutok ngayon ukol sa idineklara na 100 milyong pesos Educational Hub Project. Lumalabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang ang halos lahat ng AI facilities. Bukod pa rito, natuklasan na pinondohan at binayaran lang din ng isang banyagang bansa si Ginoong Mikey upang ipatayo ang proyektong ito sa Pilipinas. Ngunit sa halip na gamitin ang pondong ito para mapaganda ang mga pasilidad, ibinusa niya lamang ang pera at bumili ng mga sirang computer at murang peking chatbot. Nasa linya natin ngayon live si Ginoong Mikey. Ginoo, ano ang masasabi ninyo ukol sa sinasabing pambubulsa ng pondo mula sa ibang bansa? Teka lang. Glitch lang sa system yan. Para sa kaunlaran ng bansa, ang tulong na yan mula sa ibang bansa. Huwag kayong mag-alala. Maayos... mahirap ang signal. Bye-bye! Mukhang pinutol na po ni Ginoong Mikey ang kanyang linya at ibinaba na ang aming online call. Patuloy po namin bubuksan ng aming linya para sa kanyang panig. Nag-uulat, Brianna Mangilit para sa katotohanan. Alam nyo, walang kwenta yung AI hub na yan. Ba't di na lang tayo magbasa ng libro at mag-interview ng guro sa Filipino? Naku, Jansen, napakatagal niyan. Kahit sira ng AI ng school, marami namang libreng AI sa internet eh. I-promote na lang natin lahat. Pero Wazy, baka mali mo lang ibigay na impormasyon. Sino pa ba magbabasa ng mga napakahabang artikulo at sanggunian sa Pilipino? Copy-pasting galing sa AI, paraphrase ng artist, okay na yan? Tama naman si Arian. Nakakatamad kasi mag-isip at magbasa. Huwag na tayo mag-interview. AI na lang ang pasagutin natin bilang ating mga respondent. Lee, Wiz, alam nyo mali yan. Parang nawawala na tayo ng mapanuring pag-iisip. Hindi na natin nauunawaan yung tunay na diwa ng ating wika at paksa. Masyado ka naman formal, Jansen. Sundin mo na lang kami kung ayaw mo maiwan. Simulan na natin ang pagdedepensa ng inyong pananaliksik. Nabasa ko ang inyong papel. Sa Kabanata 3, sinabi ninyo na ang wikang Filipino ay isang biyaya mula sa extraterrestrial na nilalang ayon sa teorya ng kognitibong algoritmo. Tama ba ito? Saang reference ninyo ito nakuha? Sino gawin? Yung AI, binigay lang niya ng prompt ako. Ayon po sa aming matiting pagsusuri,
At sino nagsulat ng interview sa inyong rehiyon? Dr. Juan de la Chatbot? May ganito bang klaseng tao sa ating bansa? Opo, di po namin na-check. Ginaya niyo lang ba ito? Walang pagmamahal sa wika, walang totoong taong ini-interview, at walang kritikal na pag-iisip. Inasa niyo lang ang buong papel ninyo sa AI nang hindi niyo man lang sinuri. Pasensya po. Sinubukan ko po silang tigilan pero pati po ako napadala sa purpose ko matapos yung proyekto. Tingnan ninyo ang nangyari. Dahil sa kagustuhan ninyong madaliin at pabilisin, nawalan kayo ng kakayahang mag-isip para sa inyong mga sarili. Naging biktima rin kayo ng korupsyon sa sistema dahil sa mga pangakong wala namang katuparan. Ngunit ito ang tandaan ninyo. Hindi AI ang problema. Nagiging problema lamang ito kapag ito na ang pumapalit sa ating pag-iisip. Oo, ang AI ay kasangkapan sa pananaliksik. Ngunit ang tunay na tulay sa impormasyon ay ang mapanuring pag-iisip, ang hustong paggamit sa wikang Filipino, at ang katapatan sa edukasyon. Naiintindihan na po namin, Sir Lance, na ang AI ay pangtulong lamang, ngunit ang puso, katalinuhan at katapatan ng isang Pilipino mananaliksik ay kailanman hindi mapapalitan ng isang AI machine learning. Mag-umpisa po kami uli, babasahin namin ng mga tunay na libro, makikipag-usap po kami sa mga totoong tao, at gagamitin namin ang wikang Filipino ng may buong paggalang at lalim. At gagamitin na lamang po namin ang AI bilang gabay o kasangkapan, hindi kapalit sa aming